4:45, nakauwi sa bahay ang mag-ina. Pagod na pagod man ay napawi rin yon dahil sa mabangong amoy na galing sa kusina. Nasorpresa sila nang makita doon sina Navi at Lucas. Nakasalukuyang nasa harap ng kalan at nagluluto ng hapunan. Nakakatuwang pagmasdan ng dalawa dahil sa closure nila, isa't isa na kadalasang nakikita sa mag-ama. Good evening. Ang bango naman ang niluluto ng mag-amang ito. Tudyo ni Mabel sa dalawa. Come on, Belle. He's just being nice. Natatawang sambit ni Navi habang abala sa paghuhugas ng bigas na isasaing. Oh, ba't ang aga nyo namang nakauwi? Usisa ni Lucas. Paano ba namang hindi malakas ang benta namin ngayon. Maraming customer ang nabihag sa ganda nitong anak ko. Kaya hapon pa lang ay out of stock na ang paninda naming manok. Masayang wika ni Belinda. At mula sa dala nitong supot ay nilapag nito sa mesa ang isang malaking pakwan. Nga pala, nag-uwi kami ni Mabel ng pakwan. Bagay na bagay dyan sa adobo. Anak, pakihugasan na at ikaw nang maghiwa. Ilagay mo tuloy sa ref ng lumamig. Sige po, wika ni Bel. Ang apo ko, nasan? Nandun po sa kwarto, naglalaro ng games sa cellphone ko. Tugon ni Navi. Matapos nitong hugasan ng bigas ay kaagad isinalang ng lalaki ang kaldero sa stove. Sunod namang nakigamit ng lababo si Bel para hugasan ng pakwan. Pagkatapos noon ay pinatong niya yon sa sangkalan sa kanya kinuhang malinis na kutsilyo na nasa gilid. Maya-maya nilapitan siya ng lalaki. Tulungan na kita dyan. Navi insisted on helping her. Hindi, kaya ko na to. Tanggi niya pa. Mahihiwa ka pa dyan. Sinubukan nitong kunin ng kutsilyo mula kay Mabel pero hindi siya pumayag at ipinagpatuloy ang paghiwa sa pakwan. Ayos lang, huwag mo ko intindihin. Sanay naman akong gumamit ng aray! Daing ni Mabel na aksidenteng mahiwa ng kutsilyong kanyang daliri. Blood starts leaking out of her finger. Yan na nga bang sinasabi ko Alalang wika ni Navi. Come on, give me your hand. Nagulat siya sa sunod na ginawa ni Navi dahil bigla nitong sinipsip ang apektadong daliri. At that time, nakaramdam siya ng kakaibang init sa pisngi at malakas na kabog ng kanyang dibdib. This is way too early than she expected. Hindi niya lubos sa kalaing gagawin ito ng lalaki sa kanya. At kung siya ang tatanungin, aminadong na-enjoy niya ang sandaling ito. Naku, ako nang maghihiwa ng pakwan ang mailagay na yun sa ref. Nagkakatamisan na kayo dyan Nanunuksong sambit pa ni Belinda na tinuwa na lang din ni Lucas. Sumingit to sa pagitan nila para kunin ang pakwan at kampit, dahilan kaya napilitan silang kumala sa isa't isa. Mabel, tawagin mo na si Paris. Sabihin mo kakain na, utos pa ni Belinda. Opo, sumunod naman si Bel at kumatok sa pintuan ng kanilang silid para tawagin ang bata. Upang ma-enjoy nilang kanilang hapunan ngayong gabi, nagpasya si Belinda na sa sala na lang ilagay ang mga pagkain para na rin makapanood sila ng telebisyon. Sabik na naupo sa couch ang mag-ina, katabi sina Belinda at Navi. Si Lucas naman ay piniling maupo sa sahig. Matapos ang maikling dasal ay kumain na sila. Nilipat ni Belinda ang channel sa news kung saan kasalukuyang nagre-report ang isang babaeng newscaster. Habang enjoy na enjoy sila sa pagkain ay biglang nag-anunsyo ng flash report ang nagbabalita. Kapapasok lamang po ng balita, isang lalaki natagpo ang patay sa isang paupahan sa North Avenue. Kinilalang biktima bilang si Ernest Villanueva, 26 anyos na isang factory worker. Ayon sa mga saksi, isang armadong lalaki nakita nila sa harap ng bahay bago nangyari ang pamamaslang sa biktima. Nagtamo ito ng tama sa ulo na kaagad naman itong ikinamatay. Samantala, ongoing pa rin ang investigasyon ng pulis upang matukoy kung sinong nasa likod ng krimen. Maaga pang naging pagyakap ni Navi kay Paris upang hindi makita sa TV ang litrato ng bangkay ni Ernest. Nabalot ng pangamba ang bawat isa sa kanila, lalo na si Mabel na hindi may tatangging kinilabutan nang marinig ang pangalan ng lalaki. Sa labis na pagkagulat ni Belle, nabitawan niyang hawak na kutsara. Nalalaki ang mga mata niya nakatitig sa screen habang nanginginig. Hindi, paanong? Halos hindi siya makapagsalita. Hindi niya sukat akalain na ang pag-uusap nila na Ernest sa ospital ay ang huling beses na makikita niya itong buhay. Diyos ko, sino namang halangang kaluluwang gagawa nito? Bulalas ni Belinda na napahawak sa bibig. I know who, Navi said. Isa lang ang kilala kong may motibo para gawin to kay Ernest at malakas ang kutob kung may kinalaman to sa nangyayari sa amin. Pwes, hindi ako papayag na makalapit siya sa inyo, lalong-lalo na sa mag-ina ko.
Dadaan na muna siya sa akin bago niya kayo masaktan. Buong tapang na wika ni Navi saka ito tumingin kay Mabel. Malungkot na nagmamaneho na sasakyan si Siren pauwi sa mansyon ng mga Reinhardt. Alas 8 na ng gabi at kasalukuyang binabaybay ang madilim na zigzag road. Galing siya sa bahay ng kanyang kaibigang modelo at naisipan niyang tumambay doon maghapon. Though nakatulong ang pagbisita niya sa kaibigan upang pansamantalang makalimutan ang kanyang mga problema, that doesn't change the fact that Navi left her and her life is still miserable without him. May kukumpara siya sa kandilang unti-unting nauupos. She was devastated. She couldn't accept that her plan didn't work. Idagdag pa ang problema niya sa blackmail letters to her almost every day. Kung pwede lang mag-hire ng taong papatay sa taong yon ay ginawa niya na. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone na nakapatong sa dashboard. Sinikap niya i-connect ang telepono sa Bluetooth receiver sa kanya sinagot ang tawag. "How is my daughter?" She rolled her eyes as soon as she recognized the caller's voice. "Hindi ka na ba busy sa business mo kaya nagagawa mo na akong tawagan ngayon?" Matabang niya sabi sa kanyang ama na nasa kabilang linya. "Come on, Siren. Huwag ka na magtampo anak. Pasensya na kung lagi akong subsub sa negosyo. Alam mo naman ang trabaho ko bilang may-ari ng kumpanya. Halos hindi na ako magkanda-ugaga rito sa opisina. But I'm trying my best to catch up on you." "Yeah, right. It's been a week since Navi called the whole thing off. And yet ngayon mo lang ako tinawagan." "Dad, kailangan ko na masasandalan ngayon. Pero nasan ka?" "Nasa Amerika at busy sa pagiging CEO habang ako'y nagdurusa dito sa Pilipinas." She cried. Naharangan na ng luha ang paningin niya dahil para mahirapan siya na makita ang kanyang dinaraanan. But then, she kept driving. Ang kanyang higpi ay unti-unting nauwi sa hubulhol. Lumunok ng laway ang dalaga upang maibsan ang pananakit ng kanyang lalamunan. "Dad, I need you. I really do. I can't take this pain anymore." Hindi na niya narinig pa ang naging response sa kanya ng ama dahil mabilis ang sumunod na pangyayari. Isang van ang sumulpot sa kanyang harapan. Hindi niya napansin ito dahil sa luhang humaharang sa kanyang mga mata. Huli na para maiwasan niya ang van dahil masyadong mabilis ang kanyang takbo. Bumangga ang sasakyan ni Siren sa puting van at sa lakas nun inawasak ang harap ng bahagi nito. Duguan si Siren sa loob at wala ng malay. Agad namang tumawag ng ambulansyang ilan sa mga pasahero ng van na nakaligtas upang maisugod sa ospital ang dalaga. Kabilang ng driver ng van. Puting kisame ang unang nasilayan ni Siren pagdilat niya. She feels so weak that she can barely move. Bukod pa doon ay ramdam niyang matinding sakit ng kanyang ulo na parang binibiyak. Nanatili siya sa kanyang pwesto tiniis ang iniindang karamdaman. Kalaunan ay unti-unti rin niya napagtanto ang mga nangyari. Naaksidente siya. Pauwi na siya noon sa mansyon ng kanyang tito Nicolas nang salubungin siya ng isang ilaw mula sa sakyan na biglang sumulpot sa kalsada. Laking pasasalamat niya at nakaligtas siya sa aksidente. Hindi lang sarili niyang kanyang inalala dahil sa nangyari, kundi pati na rin ang kalagayan ng kanyang anak. Dahan-dahang bumaba ang mga mata ng dalaga sa kanyang tiyan at nang subukan niya itong kapain ay napansin niyang maliit na ito. Sinakluban siya ng takot ng mga oras na yon. Ano nangyari sa batang dinadala niya? Bago pa mahanap ni Siren ang sagot sa kanyang tanong ay narinig niyang may bumukas ng pinto. Her eyes shifted to the door, revealing the person who entered the room. "Tito Nicolas," tawag niya dito. Humakbang ito palapit sa higaan niya at kapansin-pansin ang lungkot na nakaukit sa mukha ng matanda, bagay na lalong nagpakaba sa kanya. He pulled the chair beside her bed and sat on it. "Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo, kaya agad ako nagpunta dito. When I told your dad what happened, he took a chopper right away. Susubukan niya makauwi ng Pinas sa lalong madaling panahon para makita ka." Kwento ni Nicolas sa kanya. Subalit hindi yun pinaglaanan ng pansin ni Siren sapagkat may mas importante pa kaysa sa pagdating ng kanyang ama sa bansa. "Tito, nasaan ang baby ko? Bakit parang lumiit ang tiyan ko? Ano nangyari sa anak ko?" Natatarantang tanong ni Siren dito. Yumuko ang matanda at sandaling nanahimik. "Ano? Magsalita kayo!" Matapang na nag-angat ng ulo si Nicolas bago to nagsalita. "I just spoke to the doctor outside and according to him, they tried to save your baby but it didn't make it. I'm sorry." Her eyes filled with tears. Tuloy-tuloy na dumanak ang likido pa sa kanyang pisngi habang naiiling na nakatingin kay Nicolas. Hindi totoo yan. Hindi pa patay ang anak ko. Sabihin yung buhay pang baby ko. Hindi totoo yan, Tito. Please!" She cried. She couldn't believe what she heard.
Gustuin man niyang magwala at umalis sa kinahigaan, subalit walang sapat na lakas ang kanyang katawan para gawin yun. All she did was cry. Pakiramdam niya may nakadaga na malaking bato sa kanyang dibdib. It was heavy yet painful to bear. Para siyang pinapatay at tinudurong ito at hindi niya tiyak kung makakawala pa siya. Sobrang sakit to think na first baby niya sana yon. She's always dreamed of having a child. Bagamat hindi sinabi ang nakabuntis sa kanya, ang maisilang niya sa mundo ang batang yun ay isa ng malaking karangalan para sa isang ina. Bagay na malabo nang mangyari. The baby is gone and it's something she cannot accept that easily. I just want to have a child, Tito. But why is this happening to me? Bakit hindi na lang ang Mabel na yun ang nawala ng anak? Bakit ako pa? Hagulhol ng dalaga. Hindi lang ang babaeng yun ang dapat mong sisihin, kundi pati na rin ang magaling na anak ni Victoria. Kung sumunod lang sana si Navi sa kagustuhan ko na balikan ka, hindi ka sana magkakaganyan. Hindi mangyayari ang aksidente at wala ka sana dito ngayon. What did you say? Nagsasama si Navi at ang malanding yon? Nakatanggap ako ng update mula sa mga tauhan ko. Nakumpirma nilang nagtatagong dalawa sa Bulacan kasamang walang hiyang si Belinda. Ani at nagsimula nang dumilim ang aura ni Nicolas. Halos malukot ang mukha nito dahil sa galit. Nagsama-sama pa talagang mga hayop. Kung ako sa kanila, magpakasaya na sila dahil bilang ng mga kanilang mga oras. May plantsadong plano na ako para tuloy na mawala sa buhay natin na mag-inang Mabel at Belinda. At sa oras na mangyari yon, wala nang magagawa si Navi kung hindi bumalik sa'yo at ituloy ang inyong kasal. And I'll make that happen no matter what. Punong-puno ng galit na saad ni Nicolas. I know you can, but I want to be involved in this, she said without a second thought. Kumunot ang noon ng matanda at bahagyang nagulat sa kanyang sinabi. You're saying, yes, Tito Nicolas. Gusto kong ako mismo tatapos sa buhay ng Mabel na yan. At kung magmamatigas si Navi, total siya naman ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Pare-pareho ko na lang silang ipapadala sa impyerno kung saan sila nababagay. With tears streaming down her face and her voice trembling with rage, she declared, I won't rest until they do. Hintik lang walang ganti, magbayad silang lahat sa ginawa nila sa akin at sa anak ko. Mag-isang nakaupo sa sala si Navi habang abala sa pagbabasa ng news article sa internet. Paraan niya ito para hindi maburyo habang hinihintay niyang pag-uwi na mag-inang Mabel at Belinda kasamang kanyang anak na si Paris. Saglit na natigil sa pag-scroll ang lalaki na marinig niya ang mahinang footsteps palapit sa kanya. Busy sa cellphone na, pabirong wika ni Lucas. O heto, magkape ka muna. Dala ng matandang 2 tasa ng mainit na kape. Nilapag nito ang isa sa lamisita, samantalang binaba ni Navi ang hawak na cellphone at maingat na kinuhang tasa sa kaharap na mesa. Salamat, aniya. Naupo si Lucas sa tabi niya at sinamahan siya nitong magkape. Ang tagal naman na mag-inang yun. Abay mag-aalas 6 na. Madalas si maagang umuwi ng 2 yun mula sa palengke. Nakakapagtakat, mukhang gagabihin pa ata sila sa daan. Kasama nila si Paris, baka naglibot-libot na muna sila sa bayan para ipasyal yung bata. Pakiwari ni Navi, nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga, bagay na nakatawag ng pansin ni Lucas. I wish I could go with them, but given the situation I'm in, I know it won't be easy. Baka paglabas ko lang dyan sa kalsada, may makakilala sa aking mga tagahanga at malaki ang tsansang makarating kay Dad. Ang lokasyon naming 3 is too dangerous, sabi niya pa. Sigurado ka talagang tatay mong may gawa nun kay Ernest. Who else could it be? Once again, he took a sip of his coffee. Makapangyarihang tao si Dad at maraming koneksyon. Marahil nang malaman niyang kinanta siya ni Ernest sa amin na hindi siya nagdalawang isip na ipapatay ito. I can't believe Mom fell in love with that guy. And to make things even worse, I have carried his family name all these years. Tahimik lang na nakikinig si Lucas sa kanya. Ibinaba ni Navi ang hawak na tasa at pinagpatuloy ang pagkakwento. Ever since Mom passed away, nagsimula na siyang kontrolin ng buhay ko na parang robot. Yung pagdating ni Siren sa buhay ko, sinadya niya yun dahil ang plano niya, may kasal kami sa tamang panahon. Ginawa niya yun para sa pansariling interes, para sa ikauunlad ng kanyang negosyo. Kung sa bagay, ano lang ba ako sa kanya? Gaya ng lagi niya sumbat sa akin, anak lang ako ni Victoria. At dahil dala-dala kong apelido niya, para na rin niyang binili ang buong pagkatao ko. Oo Lucas, hindi siyang tunay kong ama. Mom told me I was 2 years old when she met Nicolas. Dahil wala akong kinikilalang ama, nagkasundo sila ng nanay ko na ilagay ang pangalan niya sa birth certificate ko bilang tatay. Pagak siyang natawa habang naiiling.
Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nakipagsabwatan siya kay Siren para tuluyang mailayo sa akin ng anak ko. Ganun na siya kasama at ngayon ay laking pagsisisi ko na naging parte ng buhay ko ang taong yun. Umusog ng konti si Lucas upang kunin ang kapirasong espasyo sa pagitan nilang dalawa. Sunod niyang naramdaman ng pagtapik ng matanda sa kanyang balikat. Gayunpaman, nanatili siyang walang reaksyon. I'm sorry you have to go through that. You don't deserve it. Sandali pa lang kitang nakasama pero alam ko na naging mabuti kang anak. Napakaswerte Nicholas sa'yo. Pero ganun talaga. May mga tao talagang nabibigyan ng pagkakataon maging ama pero sadyang hindi nila kayang tayuan ang pagiging haligi ng tahanan. Hayaan mo, nandito naman ako para tumayo bilang pangalawa mong magulang. Hindi ko sisirain at mas lalong hindi ko paglalaroan ng buhay mo. Sinserong wika nito sa kanya. Binalingan niya si Lucas, gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Thanks for your concern, Lucas. I know I can count on you, Navi said. Katatapos lang kumain ng lahat at ngayon ay nasa higaan na si Mabel katabi ang kanyang anak. Matyaga niyang binabasahan ng bedtime story ang bata hawak ang manipis na librong pambata. And they live happily ever after. Matapos bigkasin ni Belle ang huling pangungusap sa kwento, ibinaba niyang storybook. Sa kanya lang napagtantong nakatulog na pala ang bata. Isinara niyang libro at nilipag sa ibabaw ng cabinet na katabi ng kama. Nakangiting pinagmasdan ni Mabel ang bata na mistulang anghel sa kanyang tabi. Sa anggulo ng mukha nito ngayon ay kapansin-pansin ng magandang kombinasyon ng mukha nilang dalawa ni Navi. It's just perfect. Nakuha nito ang mestiza look kay Navi na may halong pagka-Filipina rin na siyang namana ni Paris sa kanya. Bunga ng kalahating taon nilang pagsasama ng batang ito. Ang magkaroon ng anak ay isa sa mga pangarap ni Navi para sa kanilang pamilya. Nauwi man ang lahat sa hiwalayan, binayaan naman siyang isang maganda at malusog na anak at patuloy niyang mamahalin hanggang sa kanyang huling hininga. Everything seems to be going fine. Magkasama na silang tatlo sa isang bubong at namumuhay ng simple at payapa pero sa kanya may kulang pa. Kung magkakaayos na sana sila ni Navi ay wala na siyang mahihiling pa. Yun na lang naman ang manumbalik ang maganda nilang samahan noon at walang sino man ang pwedeng makapagpigil dito. Ang tanong, posible pa kaya yun? Naputol ang pag-iisip ni Belle nang bumukas ang pinto ng kanilang silid. Niluwa nito si Navi na kagagaling lang sa banyo at bagong ligo pa. Suot nito ang puting t-shirt at itim na plaid shorts. Agad na sinara nitong pinto at sinabit ang tuwalya sa likod nun. Langhap niya ang mabangong amoy nito habang papalapit ito sa kanila. Maingat na humiga ang lalaki sa kama, katabi ang anak na nasa pagitan nilang dalawa. Akma niyang tatalikuran nito. Before we go to sleep, can I talk to you for a second? Pakiusap ni Navi sa mahinang tono. Tumango siya at inayos ang kumot na nakabalot sa kalahating parte ng kanyang katawan. Nagpakawala siya ng hangin. What's up? Panimula niya. Tungkol nga pala sa mga nangyari noon. I just want to say sorry for how I treated you. Masyado ako nabulag ng galit ko dahil sa natuklasan ko tungkol kay Ernest. I couldn't believe that he's the same guy who ruined our marriage. All these years, I thought he could be trusted. It turns out, siya palang bulok na bunga sa punong itinanim nating dalawa. Maliban pa doon, aminadong nagsiselos ako sa tuwing magkasama kayo kung kaya't inakala ko na kaya ka nakikipagmabutihan kay Ernest. Ay dahil may nararamdaman ka pa para sa kanya. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo ko at sana hindi pa huli ang lahat para maitama ko mga pagkakamali kong nagawa sa'yo. Can you forgive me? Belle was startled. Alam niya sa sariling hindi siya nananaginip pero sino mag-aakalang maririnig niya ang mga salitang yon mula sa bibig ng isang Navi Reinhardt na minsan na siyang pinagtabuyan dahil sa kanyang mga nagawang pagkakamali noon. I don't know what to say. Is this for real? Oh my goodness, ilang buwan ko hinintay na dumating ang araw na to. Araw-araw lagi kong hinihiling na sana'y maayos ng gusot sa pagitan nating dalawa. Dumating ako sa puntong nawawalan na ako ng pag-asa. Buong akala ko'y hanggang dito na lang tayo. Hindi ko inakalang may natitira ka pa palang amor sa akin. She paused for a while, trying to hold her tears but she couldn't. Tuloy-tuloy ang pagsadsad ng luha pababa sa kanyang pisngi. Navi wiped her tears with his thumb and said, Sumama lang ang loob ko nung panahong yon but my love for you will never change. Ikaw pa rin ang sinisigaw ng puso kong ito. Belle, mula noon hanggang ngayon, maingat nung umusog para sa kupin ng malambot niyang labi. Naghatid yun ng init at kiliti sa kanyang sistema na ngayon lang niya ulit naramdaman. It feels so good.
Feeling niya nasa langit siya nung mga oras na yun. Muling nabuhay ang pagmamahalan nila na inakala niya mananatili na nakabaon sa limot at sama ng loob. As Navi released from her kisses, he whispered into her ear, "I love you. Mahal na mahal din kita. Ngayon at magpakailanman." Nakangiting aniya bago niya muling hinalikan sa labi ang lalaki. Magkakasunod na kalabit ang gumising kay Mabel kinabukasan, maliwanag ng paligid ng imulat niyang mga mata. Paglingon niya katabi pa rin ni Belle ang anak niyang natutulog, samantalang napagtanto niyang si Navi pa lang kanina pa'y kumakalabit sa kanya. "Bakit? Anong problema?" Usisa ni Mabel. Kaagad niya napansin ang pamumula nito habang balot ng kumot na tila kinakaligkig sa lamig. It's not too cold inside though, kaya man hindi niya maiwasang mag-alala para dito. May paracetamol ba tayo? Masama kasing pakiramdam ko kanina pa." Tanong nito halata sa boses nitong matinding panghihina. Hinawakan ni Belle ang noo ng dating mister. Napakainit nun. "Naku po, ang taas ng lagnat mo, Navi." May pagpapanik niyang saad. Binawi niyang palad mula sa noo ng lalaki kaagad na tumayo. "I-check ko kung may naitabing gamot si Mama. I'll be right back." Pagpapaalam niya pa bago ito maingat na lumabas ang silid. Hinalungkat niya ang bawat aparador na posibleng paglagyan ng mga gamot pero wala siyang mahanap. Sa mga oras na to, wala ang kanyang ina sa bahay para pagtanungan kaya mapipilitan siyang bumili sa labas. Bago yun kumuha na muna siya ng palangganang may malamig na tubig at bimpo upang punasan ng lalaki. After that, nagpaalam siyang pupunta sa pinakamalapit na butika para bumili ng kailangan nitong gamot. Matatagpuan yun sa kanto ng Harmonica Road and it's just a few steps away from the house. Nagmadali sa paglalakad si Mabel. Papatawid na sana siya sa kabilang kalsada kung saan ang pwesto ng butika nang huminto sa harap ng isang itim na van at lumabas mula doon ng dalawang armadong kalalakihan at perusahan siyang ipinasok sa loob ng sasakyan. Navi can't help but wonder what's going on. 30 minutos na siyang naghihintay kay Mabel pero hindi pa ito nakakabalik. Ilang hakbang lang ang layo ng bahay na kinatitirikan nila mula sa butika. If she walks by foot, it won't take her more than 10 minutes to return. He tried to call her phone but she's not picking up. Nag-aalala na siya, knowing na kamamatay lang ni Ernest at posibleng hinahanap din sila ng tao na sa likod ng pagkasawi nito. Bagamat nanghihina ang katawan, pinilit ni Navi na makatayo mula sa higaan. Napansin naman agad ito ng kanyang anak na naglalaro ng manika sa gilid kaya tinawag niya ito. "Daddy, dito ka lang anak ha, hahanapin ko lang ang mommy mo," sabi niya sa bata. "Ha? Bakit po daddy ko?" Nag-aalala na si daddy, it's been half an hour since he left. Pero hanggang ngayon wala pa siya. Ani Navi sabay dampot niya ng cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kama. "Pero daddy, hindi po ba may sakit kayo? Baka mapano po kayo sa labas?" Paris said worriedly, attempting to follow him pero nagawa niyang pigilan ng bata. Ipinatong ni Navi ang palad niya sa balikat ng anak. "Don't worry about me. I'm fine. Just stay here, okay? I'll be back as soon as possible." Pangako niya dito. Tumango lang bata saka siya lumabas dala ang susi ng bahay. Siniguro niya nakalak ang mga pinto pag-alis niya. Hindi na batid kay Navi kung may makakita sa kanyang tagahanga sa kalsada. Ang importante mahanap niya si Belle. Dire-diretso lang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang kanto. Kusang nihinto sa paglalakad si Navi nang maabutan niya tatlong lalaki nagkwekwentuhan sa gilid. Kitang-kita ng dalawang mata ko, may dinukot na babae dito mismo sa kanto ng Harmonica Road. Papatawid na sana yung babae na may humintong van sa harap nito. Persyahan siyang binitbit ng dalawang armadong lalaki at pinasok sa loob ng sasakyan. Sa sobrang gulat ko, napatayo na lang ako at naligas sa kinatatayuan. Kwento ng matanda, dalawang tricycle driver na kausap nito. Kaba at takot ang kanyang naramdaman ng mga oras na yon. Ayaw niya mag-overthink pero masamang kutob niya. "Excuse me, narinig ko yung pinag-uusapan niyo. Pwede niyo bang i-describe sa akin kung anong itsura ng babaeng sinasabi niyong dinukot at pinasok sa van?" Matangkad, kulay brown yung buhok na lampas balikat at nakasuot ng itim na jeans at pulang blouse. Detalyadong sabi nito. Dinukot ni Navi ang phone sa bulsa at pinakitang litrato ni Mabel. "By any chance, ito ba yung babaeng tinutukoy mo?" Sandaling tinitigan ng matanda ang litrato at bahagyang napatango-tango. Sumundot ang kaba sa dibdib ni Navi, hika na whisper. Ramdam niyang pagpatak ng pawis sa kanyang noo dahil doon. "Saan papunta yung sasakyan?" "Hindi ko alam dahil masyadong mabilis sa mga pangyayari pero nagtungong van sa direksyong iyon." Tinuro nitong diretsyong daan pa kanan. "Sige po, salamat," maagap niyang sabi. At this point, halo-halong kanyang nararamdaman. Galit, nerbiyos at takot sa posibleng mangyari sa babaeng mahal niya na ngayon ay nasa kami ng masasamang tao.
Isa pa sa kinababahala niya si Paris kaya napilitang siyang iwan ng batang mag-isa sa bahay. Nagkataong nasa palengke si Lucas at sinamahan si Belinda para tulungan to sa pagtitinda. Kailangan nilang malaman ang nangyari kay Bella, kaya dali-dali niyang tinawagan si Belinda.